Pagtatapos ng grace period para sa unconsolidated na PUVs at iba pang update sa PUV Modernization Program. Ating pag-uusapan kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng DOTR. Yusek Andy, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali, magandang hapon, Nina and si Asek Weng. Good afternoon. Yusek Andy, kahapon po ang huling araw na palugit para sa mga unconsolidated na mga sasakyan. Ngayong araw, inaasahan na po ba ang paghuli sa mga unconsolidated at considered na po ba na kolorum na mga PUV sila sa mga lansangan? Kung ganon, may nahuli na po ba kayo ngayong umaga? Unang-una, no, yung sinasabi nating today, May 15, no, yun yung due process na dapat at binigay ng gobyerno para sa mga hindi nag-consolidate. So may proseso po yun. At ang na-estimate po sa usapin is posibleng May 15, more or less, sila po ay nasabihan na, nabigyan na ng informasyon na sila ay hindi na, wala ng prangkisa dahil hindi sila nag-consolidate. So yung usapin niya tungkol sa paghuhuli, talagang obligasyon, trabaho po yan ng ating certain agencies gaya ng LTO, ng MMDA, ng Kapulisan, para sa mga walang karapatan na bumiyahe sa kalye dahil nga sila ay wala ng prangkisa. So it is something that has been ginagawa na noon pa at gagawin pa rin ngayon para nga maging maayos yung ating kalye sa mga sasakyan na hindi dapat karapat-dapat. Tama, pwede na silang manghuli ngayon but it is something na part of the job lamang naman. Yusek, sa inyo pong datos, ilang PUV po ang hindi nakapag-consolidate sa bansa at ilan rin po yung unconsolidated sa Metro Manila? We are still finalizing the answer, no? Pero umabot po ng a little more than 80% as per LTFRB ang nag-consolidate sa buong bansa. And sa Metro Manila, it is something like 60%. Sinabi ko na fina-finalize pa dahil may mga certain requirements na kailangan ma-attain para masabi natin yung numero. Pero having said that, it is very important to note na we have the right number, mataas ang numero na sumama sa programa ng gobyerno para sa ating mananakay. That's why the program, as promised by the government to the people, ay tuloy-tuloy na po. Wala na pong hintuan to. Tuloy po ang papaganda pa sa programang ito because at the end of the day, yung commuters po natin ang makikinabang sa programang ito. Yusek, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si JM Pineda ng IBC 13. Kumusta daw po ang pakikipag-usap ng LTFRB sa mga transport group na ayaw pa rin makipag-consolidate lalo na at may kilos protesta ngayon ang Manibela? Tungkol sa pag-uusap, this happened last year. Ilan usapin ang ginawa ng LTFRB, pati kami sa DOTR, especially sa mga kasamahan natin sa Piston. We had half a dozen or more meetings with them. We discussed concerns and then nakahanap ng solusyon. Pero siguro ang importanteng usapin dito sa sitwasyon natin ay na-exhaust na natin ang lahat ng pamamaraan para magkaroon ng agreement or kaayusan sa mga bagay-bagay. Ngunit aaminin natin na talagang merong dalawang grupo na lamang na natitira. May mga leaders po tayo dyan na ayaw talaga mag-consolidate. Kaya nga pumunta na po sila sa Korte Suprema and I think it's just fair na hindi na lang po ang desisyon ng Supreme Court, no, regarding sa petition nila. Ngunit kung pag-usapan pa natin yung usapin, siguro it's transparent to say na wala na po naging usapin dahil nga talagang nagdi-disagree na sila sa programa ng gobyerno. Ngunit if they will attempt or they would like us to still talk in things that would, for whatever reason, improve further, maybe the program, the relationship, and nandito lang naman po ang DOTR at LTFRB to all parts ng transportation sector po. Yusek, ano naman po yung mga maaring kaharapin ng mga tsuper o operator ng mga unconsolidated jeepney na namamasada pa rin simula ngayong araw? Alam mo, tungkol dun sa mga hindi nag-consolidate, deadline was April 30,
it is fair and right for the operators. Kasi ang operators naman po may-ari ng sasakyan to be fair to their drivers. Huwag na po nilang ipasada yung kanilang sasakyan dahil hindi lamang ang operator po ang magkakaproblema. Malaki po ang fine yan sa mga jeep na colorum, that's 50,000 pesos. Ma-impound pa yung sasakyan mo ng isang buwan, no? Pero yung driver po mismo na pumapasada sa isang sasakyan na walang karapatan, aabot po ng 1 taon isususpend yung lisensya ng driver at 1 taon po yun na walang hanap buhay. So I think it's just right na hindi na po dapat pumasada yung mga hindi nag-consolidate. Ito po ay responsibilidad ng operator sa kanyang driver po. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga commuter, paano po ba malalaman kung unconsolidated yung jeep na sasakyan nila? May iba raw po kasing tsuper na sinasabi na mamamasada pa rin po sila. Ganito po yun, no? Kasi every month, habang nagre-renew po sila ng sasakyan, binibigyan po sila ng sticker at doon po natin malalaman kung sila ay legal, consolidated, registered, no? So that's a process that will take some time kasi nga naman alam niyo ang registration is once a year. So ang LTFRB nag-iisip po sila ng paraan para po magkaroon ng mas maayos na sign, no, na ikaw ay consolidated or hindi. Pero going further, ganito po 'yon. Clear naman sa sa LTFRB yung mga lugar na mababa ang consolidation at malamang doon ang posible na magkaroon nga po tayo ng mga kasamahan na magiging colorum dahil bumabiyahe. So, doon po tututok ang LTFRB, LTO, ang ating mga kasamahan sa kapulisan para po mabantayan yung mga routes na yon para wag pong bumiyahe yung mga hindi consolidated. But more than that, it is really the responsibility of everybody. Sabi nga ng Pangulo noon, yung traffic, more than the schemes, it is the discipline that is needed. So siguro po, para sa ating kasamahan ng mga hindi nag-consolidate, kailangan din po yung disiplina nila na huwag pumasada dahil wala na pong karapatan. Sir, ngayon pong tapos na ang consolidation, ano na po yung mga susunod na proseso sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program? Kailan po magsisimula yung pag-acquire ng modern jeepneys? Yeah, tama Asek, no? Yung pag-acquire naman is really not yet the next step. Ang pinaka-importanting step after the consolidation, yung tinatawag po natin ng route rationalization or yung LPTRP. Ito po yung tulungan ng bawat LGU with LTFRB and DOTR na ma-finalize at malaman eksakto kung ano po yung mga numero ng mga units na papasada sa bawat ruta. Kasi po, ang alam niyo naman, on the ground, ang expert dyan is ang LGU. Tutulungan po sila ng LTFRB to come up with an LPTRP or route rationalization. Ifa-finalize pa po yan sa City Council or Municipal Council. Then after that, that's like maybe a 2-year thing pa po yun. 2 taon po na proseso yon. After that, doon na magsisimula ang isang lugar to acquire the modern vehicles, which in that case, meron din pong 27-month na process. So kung tutusin po, siguro more or less 4 or 5 taon pa for all to become fully modernized sa programang ito. Kaya nga yung message natin noon, Asekweng, sa ating mga kasamahan, hindi po kaagad-agad kayo bibili ng modern vehicle. Hindi po kayo kaagad-agad magpapalit dahil meron pa tayong proseso. And tutulungan po ng gobyerno ang pag-acquire po para po hindi tayo mahirapan sa pag-acquire ng mga modern vehicle, yung ating mga kooperatiba po. Alright, sa ibang usapin naman po, nakapagsumiti na po ba ang DOTR ng tugon sa Korte Suprema kaugnay ng hinihiling na TRO ng transport groups laban dito sa PUV Modernization Program? Sa huling pagkakaalam ko po, hindi pa po ata natatanggap ng ating lawyers yung galing sa Korte Suprema. And I'm sure once our lawyers receive it, sasagutin po nila ng maayos yun kung ano yung katanungan ng ating Supreme Court. Yung legal process po yun, we'll just have to go through the legal process. We will do our share, our part sa proseso. On the other part, sa gobyerno po, gaya sa amin dito sa DOTR,
tuloy-tuloy po ang pag-i-implement ng programang ito because this is something that we badly need in our country po. Yusek, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ang mangyayari sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema? Posible bang maantala muli ang PUV modernization program dahil dito? Siguro, being not a lawyer, I cannot really say what will happen because unang-una, hindi rin naman natin alam pa po, as of now, eksakto yung ano yung magiging decision ng Supreme Court. But siguro it's fair to say any decision otherwise, meaning hindi pabor sa gobyerno, sure naman po maantala yung programa. Ngunit we are not looking at that basis. Ang po ng departamentong ito sa DOTR, tuloy ang programa, tuloy ang proseso. We cannot stop because this is for us. We feel this is very good for the country. So sabi ko earlier, tuloy-tuloy lang po. And if something happens from whatever decision, we just have to follow it. Ganun lang po yun. Bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga kababayan and how do we ensure po na hindi magkukulang yung mga jeepney po natin? Baka yung iba po ay magreklamo na wala po silang masakyan. Unang-una, yun ang number one obligasyon ng gobyerno through DOTR, LTFRB, Kapulisan, LGUs that we have to be sure na yung mga sasakyan po sa kalye ay tama at sapat po sa ating mananakay. That's why nagmamonitor po ngayon ang Interagency Task Force, naka-ready po yung rescue vehicles at saka yung mga special permits na ibigay na po at kung kailangan dagdagan, ibibigay pa po para mag-take over yung ating mga kooperatiba sa mga ruta na hindi na-consolidate or kote. It is a whole government approach po because sabi ko nga earlier, it is the commuters who are here that we have to serve properly. Yusek, may pahabol lang po ako. Yung pong hindi nakapag-consolidate at magre-retire na, ire-retire na yung kanilang mga jeepney. Do they still get the chance to get yung mga programa po ninyo? Baka po yung mga driver po dyan na nakikinig sa atin ay syempre gusto pa rin nilang kumita ng pera. Yung mga alternatibo po na ino-offer ninyo para sa kanila, is it still open? At madali lang po ba na makuha ang mga ito? Hindi na natin sila papahirapan? Definitely open yan. Tuloy-tuloy yan. Even next year, for the next years, nandyan po yan. Yung DOLE po na puhunan, yung TESDA na Super Scholar. Pumunta lang po sila sa Office of the Transportation Cooperatives po. Nasa Quezon Avenue dyan para mag-apply po sa programang iyon. And also, iikot naman po yung OTC sa buong bansa to get names and organizations, associations na kailangan ng tulong. So, nandyan lang po yun. And LTFRB, they are also open for that. Ang importante lang po is you avail of it because it's what you need para po magkaroon kayo ng panibagong hanap buhay dahil sa decision nyo po na hindi na mag-pursue sa negosyo ng public transportation. So, punta lang po sa OTC po yung mga kaibigan kasama natin or sa mga regional offices ng LTFRB. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation.